Gabriel's POV. Ano nangyari sa pag-uusap niyo ng daddy mo? Yan agad ang bungad ni Steven kay Gabriel pagpasok niya muli sa ward. Bagsak ang balik niyang kinuwento ang kanilang napag-usapan. Isa sa problema niya ay ang kanyang personal security team na siyang nagpoprotekta sa kanya. Hindi magiging madali na pakawala ng mga to pagkat isa siya sa pinakatanyag na personalidad sa bansa at kinakailangan niya na mahigpit na seguridad para sa kanyang kaligtasan. But then, anong magagawa niya? Hindi ko inaasahang aabot tayo sa puntong to. Bukod sa malabo na nating matirahan ng manson, wala na rin akong kakayanang magpasahod sa mga tauhan ko. Kabilang ka na, Steven? I'm sorry but I need to let you go. No worries. Pinakuha ko kay Jazz ang papeles ng service car ko para maibenta. Kapag nakahanap ako ng buyer, ibibigay ko ng buo ang sahod mo at ang iba pa. Paniniguro niya sabalit tumutol ang matanda sa kanyang pasya. Hindi mo kailangan gawin yan. Naiintindihan ko ang sitwasyon mo at kahit wala ka ng ipang sahod sa akin, hindi ako aalis sa tabi mo. Kinagulat niya ang sinabi ng matanda. Bakit kung umasta ito ay ganun na lamang ang importansya niya rito? Ngayong ilang buwan pa lang naman itong nagtatrabaho sa kanya. What? But why? Why are you doing this? You are just my bodyguard. Sumang-ayon sa Steven. Oo nga't bodyguard lang ako sa paningin mo. Ngunit sa loob ng halos 5 buwan ko bilang gwardya mo, pakiramdam ko meron akong anak na binabantayan. Ayoko na mawala sa akin ang karapatang yon, kaya sa kabila ng pinagdadaanan ninyong tatlo, napagpasyan kong samahan kayo kahit saan man kayo magpunta. Hindi niya malaman ang magiging reaksyon niya ng mga oras na yon. He couldn't believe what was going on. Iba talagang maglaro ang tadhana. Kung sino pang di niya kaano-ano, siya pang may malasakit sa kanya. Di gaya ng kanyang ama na kulang na lamang, ipamigay siya kay Amara alang-alang sa negosyo. Thank you. Yun lang ang nasabi niya. He is just too stunned to speak. Tungkol nga pala sa problema ninyo sa tirahan, may bahay ako sa Bulacan. Doon muna kayo tumuloy pansamantala habang mainit pa ang mata sa inyo ni Ferdinand. Ano sa tingin nyo? Nagkatinginan sila ni Maria. Di mawari kung dapat pa nilang tanggapin ang offer ng matanda o tumanggi na lang dahil parang unfair kay Steven gayong di niya pa kayang ibigay ang sahod nito. Nakakahiya. Di na nga kita mapasahod tapos ikaw pa ito nag-aalok sa amin ng matutuluyan? Ano niya rito? Bagay na tinawanan lang ni Steven. Pumayag ka na. Sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Isa pa baka mamaya dumugin kayo ng media sa daan. Mas mabuti na yung malayo kayo sa gulo. Huwag kayong mag-alala dahil hindi gaanong matao sa lugar namin at ako lang nakatira sa bahay na yun kaya walang manggugulo sa inyo. May punto ang matanda at kasikatan niya bilang isang public figure maaaring maglagay kay Margaret sa kapahamakan. Muli siyang tumingin kay Maria at tumangutang lamang ito. Tila pumapabor na sa ideya ni Steven na isama sila sa Bulacan. Sa huli ay pumayag din siya. Tatanawin ko to bilang isang utang na loob, Steven. Maraming salamat. Ang araw din yon, nakalabas din ng ospital si Margaret gamit ang kalahati ng natitirang pera niya upang ibayad sa hospital bills nito. Maswerteng nakaligtas sila sa mata ng media dahil kay Steven. Ngayon, mas nakikita niya ang importansya ng matanda dahil kung wala ito baka pinagkaguluhan na sila kanina sa labas dahil na rin sa dami ng fans at media na gusto siyang makita. Nakasakay na sila ngayon sa sasakyan. Tahimik silang lahat habang tuloy-tuloy ang biyahe nila papuntang Bulacan. He broke the silence by calling her attention. You want some? Lumingon si Maria. Nakitang ilang pirasong candy na nasa palad ni Gabriel. Binigay yon sa kanya na agad din naman niyang tinanggap. Bago pa niya makuha ang candy kay Gabriel, mariing bumasi na si Steven kasunod ng bigla ang pagpreno nito. What happened? Inis sa tanong ni Gabriel kay Steven habang pinapata ng anak na umiiyak dahil sa nangyari. May babaeng bigla nilang tumawid kaya napapreno ako, katwiran nito. Tumingin siya sa harap at nakita niya ang isang pobreng ginang na nakasalampak sa semento. OMG, mukhang nakadisgrasya yata tayo, bulalas niya. Sandali, bababa ako. Sinubukan niyang pigilan ni Gabriel pero huli na dahil nakalabas na siya. Humahangos niyang nilapitan ng ginang upang tingnan ang kalagayan nito. Nay, pasensya na po, ayos lang po ba kayo? Teka, tutulungan ko na po kayo makatayo. Napahinto siya sa pagsasalita nang humarap sa kanya ang ginang. Kaagad namilog ang kanyang mga mata at halos matunaw sa kinatatayuan. Mommy? Tawag niya rito.
Maria, anak! Tumulo ang luha ng ginang nang bigkasin nito ang kanyang pangalan. Di maalis ang tingin niya sa pobreng ginang na muntik na nilang madisgrasya. Makalipas ang higit sa 7 taon, muli silang nagkita ng kanyang ina. Sa katunayan, muntik na niya itong di makilala dahil sa laki ng pinagbago ng ginang. Ang nooy mayaman at sopistikadang ina, mistulan ng pulubi dahil sa marumi nitong kasuotan at magulong buhok. Madungis din ang mukha nito at medyo umitim din ito dahil na rin siguro sa matinding sikat ng araw. Halata rin sa mukha ng ginang ang matinding lungkot at stress. She had no idea what happened to her mother after 7 years. But one thing's for sure, she went through a lot as much as she did. Ilang taon kong tiniis na wala ka sa tabi ko. Sa wakas, nagkita rin tayo, anak. Naluluhang sambit ito sa kanya. Unti-unting nabura ang pagkagulat sa mukha niya. Hindi siya kumibo sa mensahe ng ginang, bagkos basta niya na lang tong tinulungan na makatayo. Sakto naman napansin niya ang pagbaba ni Steven mula sa sasakyan. Maria, ayos lang ba ikaw rito? Naputol ang sinasabi ng matanda nang magtama ang paningin nito at ng kanyang ina. Nadia, anong ginagawa mo rito? Steven, magkasama kayo ng anak ko? Gulat na reaksyon naman ng kanyang ina. Teka sandali, magkakilala kayo? Naguguluhan niyang tanong sa dalawa. Mamaya na natin to pag-usapan. Ang mabuti pa, sumakay na muna kayo sa loob at baka masita pa tayo ng traffic enforcer dito sa labas. Ani Steven at walang pagtutulamang sumama sa kanya ang ina sa kanila. Mula sa likod, nag-offer si Gabriel na lumipat sa front seat upang magkatabi sila ng kanyang mommy. At first, tutol siya dahil bukod sa ayaw niyang magkatabi ang ginang, iniisip niyang baka may makakakita kay Gabriel sa harap. Napag-alaman din niya na itong si Steven at Nadia ay malapit na magkaibigan dahil kapwa sila nakatira sa isang barangay sa Bulacan. Magkalapit lang ang bahay ng mga ito at madalas silang magkita. Sigurado po bang ayos lamang kayo? Pwede naman kayong patingnan ng doktor just to be sure. Concern na wika ni Gabriel mula sa front seat. Huwag mo akong alalahanin, iho. Napaupo lang ako kanina sa kalsada pero wala naman akong natamong galos. Pasensya na kayo. Hindi ko intensyon na harangan ang dinaraanan ninyo. Sadyang gusto ko lang makatawid sa kabilang kalsada pero masyadong mabilis ang pangyayari at di ko na malaya na may paparating na palang sasakyan. Mabuti na nga lang nakapagpreno si Steven dahil kung nagkataon baka hindi ako sa ospital idediretso. Huwag na natin isipin yon. Ang importante, ligtas po kayo. Magalang na saad ni Gabriel. Isa pa kung di nangyari to, marahil hindi kayo magkikita ng anak ninyo, hindi ba po? Di na sumagot ang ginang at nakangiting bumaling sa kanya. Ano nga palang ginagawa mo rito sa Maynila, Nadia? Tsaka bakit kanya ng itsura mo? Tanong ni Steven. May nakapagsabi kasi sa akin ng tungkol kay Maria na magkasama raw sila ni Gabriel, kaya nagdesisyon akong lumuwas ng Maynila para hanapin ang anak ko. Pumunta ako sa subdivision ni Gabriel, pero hindi ako pinapapasat ang sabi, wala raw ang anak ko doon. Naganap na ako kung saan pero bigo pa rin ako. For the past few months, pabalik-balik ako ng Maynila. Hindi ako sumuko kahit may pagkakataon sa kalsada, doon ako natutulog. Naniniwala kasi akong balang araw, pagtatagpuin din kami ng tadhana. At ito na yon, dumating ng araw na pinakahintay ko. Mula naman sa kanya, bumaba ang tingin ng ginang sa batang natulog sa pagitan nilang dalawa. Siya ba ang apo ko? Natutuwang sambit nito. Anak naming dalawa ni Gabriel, ani rito. Napakagandang bata, kamukhang kamukha ng kanyang lola Nadia. Anito at kita ang matamis ng ngiti sa labi, bagay na hindi niya nagustuhan. Dahil kung makaasta ito'y parang di sila nito pinabayaan noon. Maya-maya, narinig niya ang mahinang pag-ungot ng bata. Sa pagmulat ng mata ni Margaret, agad nitong nasilayan ang mukha ni Nadia. Kinusot-kusot pa nito ang mga mata. Hello po, bati nito sa ginang at halatang inaantok pa. Lumipat ang tingin ni Margaret sa kanya. Mommy, sino po siya? Hindi siya agad makasagot. Nagdadalawang isip kung sasabihin ba niya ang totoo sa bata. Baby, she's your grandma. Si Gabriel ang sumagot sa katanungang yon ng bata. Hello, Margaret. You're such a beautiful little girl like your mom. Thank you po, ngiting sabi nito. Kayo po ba mommy ng nanay ko or kay daddy po kayo? Nanay ko siya, anak.
She replied bitterly. Kung kailan di na natin siya kailangan saka pa nagpakita. Maria, saway ni Gabriel sa kanya pero pinawalang kibo na lamang ngayon. Ayos lang Gabriel, naiintindihan ko naman. Anang ginang at sa tono ng pananalita nito, halata na nasaktan ito sa kanyang sinabi. Ang ganda-ganda niyo naman po, lola ko. Sa inyo po pala nagmana ng ganda ang mommy ko eh. Papuri pa ng bata sa ginang na ikinatuwa naman ito. Ganoon ba? Maraming salamat, iha. Nako, Gabriel, ngayon pa lang, nararamdaman kong magkakasundo kami nitong apo ko. Napakabait na bata eh. Naalala ko tuloy si Maria nung maliit pa. Ganyan na ganyan din siya dati. She always reminds me how beautiful her mother is. Nagtawanan ng lahat maliban sa kanya. Nanatili siyang walang kibo, pinipigilan ang sariling wag makapagsalita ng hindi maganda laban sa ina. Now is not the right time for that, she thought again. Kapag nakakuha ng pagkakataon, sa kanya to kakausapin ng masinsinan. Hapon na nang marating nila ang isang tahimik na barangay sa probinsya ng Bulacan. Totoo nga ang sabi ni Steven, konti lang nakatira sa lugar na ito. Mabibilang sa kamay ang mga bahay pero meron namang pailan-ilan commercial buildings at pamilihan tulad ng palengke at maliit na botika. Napagpasya nila na sa bahay na lang muna ng kanyang ina sila manatili dahil halos magkatabi lang naman ang tirahan si Steven. Nung una tutol siya sa ideyang yon pero wala na siyang nagawa nang si Gabriel na ang nagdesisyon. Huminto ang sasakyan nila sa harap ng isang lumang bahay na gawa sa bato. Habang ang bahay naman ni Steven ay matatagpuan, ilang hakbang lang mula sa lokasyon ng kanyang ina. Isa yung 2-story house na may pulang gate at kasyang 2 pamilya. Pagpasok nila sa loob, bubungad sa kanila ang salas. Puti ang pintura ng pader, linoleum ang sahig nito. Meron ding mga lumang appliances. May 2 ring kwarto ang bahay. Meron akong ekstrang kutso na pinalagay ko muna sa bahay ni Steven. Mamaya, sabihan ko siyang dalhin dito nang may mahigaan kayo mamayang gabi. Sa ngayon, doon muna kayo sa kwarto ko magpahinga at pupunta muna ako sa palengke para mamili ng iluluto para sa hapunan natin. Huwag kayong mag-alala. Ako lang pupunta sa palengke at may iwan dito si Steven kaya may kasama kayo habang wala ako. May papabili ba kayo? Mahabang litanya ng ginang sa kanila. Wala naman po, tita. Maraming salamat po. Magalang na tugon ni Gabriel. Pwede ba akong sumama, lola ko? Gusto ko pang mamasyal at mamili sa palengke kasama ninyo. Please? Wika pa ni Margaret na agad naman niyang tinutulan. Wag na anak. Kagagaling mo lang sa sakit. Pagod ka sa biyahe. Ang mabuti pa magpahinga na muna tayo. Tama si mommy mo, apo. You need rest so you can recover fast. Uwian na lang kita ng pasalubong mamaya, okay? Yay! Thank you po, lola ko. Margaret said cheerfully as she gave her grandma a big hug. Nang dumilim, nagsama-sama silang lahat sa hapag upang pagsaluhan ng masasarap na putahing ihanda ng ginang para sa kanila. Bukod sa mainit na kanin, hindi nawawala ang special nitong kalderetang manok na hango sa recipe ng yumaong lola niya. May binigay ring mga alimango si Steven na pinagsaluhan din nila. Na-enjoy naman nila ang pagkain. Aminado siya na matagal din siyang di nakatikim ng alimango kaya't labis na yung nakahiligan. At ang putahe ng kanyang ina, hindi maitatangging nagustuhan niya rin. Pagkatapos ng kaunting salo-salo, tumulong ang mag-ama kay Nadia na maghugas ng pinggan habang si Maria naligo muna. Ngayon, nasa kwarto na sila kasama si Gabriel. Maswerte namang nagkasya sila sa kutson. Lumipas pa mahigit 1 oras, kita niya, tulog na ang mag-ama at siya na lamang ang gising. Kaliligo niya lang pero naiinitan na naman siya. Damn, she couldn't sleep. Upang mapawi ang init, nagpasya siyang lumabas ng kwarto, dumiretso sa kusina para kumuha ng malamig na tubig sa ref. She was surprised to see her mother still awake at this time. Nakaupo to sa dining table, may hawak na litrato. Tulog na ba ang mag-ama? Tanong nito sa kanya pero hindi siya sumagot. Basta lang siya kumuha ng tubig. Matapos uminom, naupo siya sa mesa kaharap ang ina. Nakita niyang binaba nito ang hawak na litrato. It was their picture taken a long time ago. What happened to you? Hindi ba't ang yaman-yaman mo noon? Ano ang nangyari sa kumpanya na pilit mong pinaglalaban na huwag bumagsak? Anya rito. Ang totoo niyan, simula nang pumanaw si Victoria, nagsunod-sunod na ang kamalasan na dumating sa akin.
I wasn't able to save our family business dahil sa laki ng lugi ng kumpanya. Binenta ko ang mansyon, pati na ang mga sasakyan at ang iba pang mga gamit ko. But it wasn't enough to pay all the losses, so I filed a bankruptcy. Naiwan na abandonadong opisina ko sa Bulacan at iniamang magpasangga ngayon. Ginamit ko ang natitirang pera ko para bilhin tong bahay at sa huli, nilunok kong aking pride para pasukin ang pagiging tendera sa palengke. Mahabang paliwanag dito sa kanya. So hindi pala nagawang isalba ng checkeng kinuha mo sa akin ang binibaby mong kumpanya, ganun ba? Akala mo ba hindi ko alam ang tungkol doon? Nabanggit sa akin ng landlady na sa halip puntahan mo ako sa ospital. Pumasok ka sa loob ng bahay para kunin ang checkeng binigay sa akin ni Gabriel nung araw na natanggap ko ang annulment papers na ipinadala niya. Anak, kasi tinanggap kong checkeng yon para makapagsimula akong muli kasamang anak ko. Malaking tulong din yon para gastusin ko kay Margaret at sa future niya. Pero anong ginawa mo? Basta niyo na lang kinuha sa akin ng cheque. Hinayaan niyo na lamang na mga anak sa ospital at mamroblema kung paano ako mabubuhay bilang isang single mother. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap yon, ha? Huli na mapansin niya na lumuluha na pala siya. Karon din ang kanyang ina na halos humagulhol na sa kanyang harapan. Kung sa bagay, ang alam niyo lamang naman alagaan ang family business natin kaysa sa sarili mong kadugo. Sinikap niyang wag lakasan ang boses upang di magising ang mag-ama na natutulog. Maria, makinig ka sa akin. Tulad mo noon, nagkamali rin ako. Masyado ako nagpabulag sa pera at aminado na nagamit kong checking yon para i-invest sa kumpanya na kalaunan nalugi rin naman. It was one of the big mistakes I've ever done at pinagsisisihan ko yon. Marahil lahat ng nangyari sa akin noon, karma ko dahil naging masamang ina ako sa'yo. 7 taon kong daladala ang lungkot at pangulila ako sa'yo, anak. I kept blaming myself for what happened. Kung tinanggap lang sana kita sa pamamahay ko, hindi magiging miserable ang buhay mo. Di baling mawala sa akin ang kumpanya, wag lang nag-iisa kong anak. Mula sa peso nito, tumayo ang kanyang ina at dahan-dahan lumuhod sa harapan niya. Kinuha nito ang kanyang kamay. Gustuhin man niyang kumalas mula rito ay hindi niya magawa. Ngayong magkasama na tayo, hayaan mong makabawi ako sa iyo at sa apo ko. Pupunan ko ang 7 taon na wala ako sa tabi mo. Mahal na mahal kita, anak. Nanatili siyang walang imik habang nakaiwas ang tingin. Gayon pa man, mayroong parte sa kanyang puso ang kumakatok upang ipaalala sa kanya na bago dumating sa buhay niya si Gabriel noon, naging mabuting magulang ito sa kanya. At sa nakikita niya ngayon, halatang nagsisisi na ito sa nagawang kasalanan. Kaya, sino ba naman siya para ipagkait sa ina ang kagustuhan nito na makabawi? Umalis sa pagkakalhod ang ina, saka siya nito ay kinulong sa isang mahigpit na yakap. It's been more than 7 years since the last time her mother gave her a warm embrace, and that was one thing she truly missed. Sa kabilang banda, matuloy ng paglipas na 1 linggo, unti-unti na rin siyang nakaka-adjust sa bagong buhay niya kasama si Gabriel at Margaret at syempre ang kanyang ina. Dahil walang masyadong magawa sa bahay, para na rin makatulong sa kanyang ina, nagboluntaryo siya na sumama rito sa palengke upang may katuwang ito sa pagtitinda. Kilala ang ginang sa public market bilang meat vendor at madalas tong dayuhin ng mga mamimili. Sa katunayan, mas dumami ang customers nila ngayon lalo pat marami ang nabibigani sa taglay niyang figura. Alam mo anak, ngayon lang ako naabusan ng manok ng ganito kaaga. Madalas inaabot ako ng gabi sa pagtitinda pero ngayon, 4:00 pa lamang ng hapon, wala nang laman ang pwesto ko. Iba talaga kapag ganda ang puhunan natin sa negosyo anak. Napakaswerte ko talaga sa'yo. Puri ng kanyang ina na ngayon ay abala sa pagliligpit ng kanilang mga gamit doon. Gumuhit ang ngiti sa labi niya habang busy sa paglilinis ng lababo. Hanggang ngayon naninibago pa rin siya sa Nadia na kasama niya sa loob ng 7 araw. Hindi siya sanay na ipinagmamalaki siya nito. Matapos niyang malinisan ang lababo, saka siya naupo at pinagmasdan ang mga tao sa paligid. Agad niyang napansin ang isang couple na nakatayo sa katabing pwesto at masiyang namimili. Bigla tuloy niyang naalala si Gabriel at isang katanungan ang pumasok sa isipan niya. Ma, bakit kaya ganon? Ang alin anak? Hanggang ngayon kasi hindi pa rin kami nagkakaayos ni Gabriel.
Oo nga't nasa isang bubong lamang kami. Pero kaya lang naman siya nakikisama sa akin dahil sa anak ko. Ganito na lang ba kami palagi? Mahal na mahal ko siya at masakit sa akin na hindi pa rin niya ako pinaniniwalaan. Kita niya na sandaling tumigil ang ina sa ginagawang pagliligpit at naupo ito sa tabi niya. Dito ay kinuwento niya ang lahat ng nangyari nung araw na umamin si Jeffrey na itong lalaki na nakasiping niya noon. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin naniniwala si Gabriel na inosente siya at hindi niya alam ang lalaking yon at si Jeffrey ay iisa. Masakit to para sa kanya dahil sa sitwasyon nila ngayon mukhang mahirap nang may balik ang tiwala sa kanya ng lalaki. Her mother took her hand and said, "Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo anak. At tulad mo dahil sa isang pagkakamali na wala sa akin ang lalaking minamahal ko." Kaagad na namuo ang pagtataka sa isip niya dahil sa binitawang salita ng ina. Bihira lang kasi itong magkwento tungkol sa nakaraan nito kaya naku-curious siya kung anong nangyari noon. Si Daddy ba ang tinutukoy ninyo? Umiling ang ginang at napatingin sa kawalan. "No, someone is very important to me back then. You know the truth, right? I brought you into this world because of my single mistake. I slept with a stranger at nang malaman yung nobyo ko, hindi ito nagdalawang isip na hiwalayin ako. 2 dekada nang nakakalipas pero ramdam ko pa rin ang galit ito sa akin. Tanggap ko nang di na may babalik pa ang meron kami pero ang hiling ko lang, matutunan niya na magpatawad." Mahabang kwento ng ginang sa kanya. "Paano niyo po nasabing may galit pa rin siya sa inyo hanggang ngayon? Sino bang lalaking yan? Ever since I was young, never niyong nabanggit sa akin kung sino siya. Alam mo anak, magulo pa ang sitwasyon at hindi pa ngayon ang tamang panahon para makilala mo ang taong yon. Hayaan mo kapag ganda na ako, malalaman mo rin ang totoo." Binigyan siya nito na makahulugang tingin. "Ma," agad nitong iniba ang usapan. "Tungkol nga pala kay Gabriel, naniniwala kong hindi pa huli ang lahat. Binigyan ka niya ng chance na makasama mo siya para sa anak ninyo. Di maglalaon, unti-unti na rin niyang mapapagtanto na sa kabila ng mga pagkakamali mong nagawa sa nakaraan, ang pagmamahal niya sa iyo ay siyang mananaig sa kanyang puso." She smiled. "I like that, Mom. Thank you."